Breaking news, Israel hindi na nakatiis at inatake na ang nuclear program ng Iran. Ayon sa Israel, no choice na raw sila at sa naturang pag-atake ng Israel, hindi lang nawasak ang maraming nuclear facilities ng Iran kundi kasama pang nasawi ang IRGC commander na si Hossein Salami. Samantala, itinanggi ng United States of America ang kanilang involvement sa naturang pag-atake ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like na hindi napipilitan at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 13, 2025 at isang napakalaking balita ang ating ihahatid sa inyo. Matagal na itong inaabangan ng buong mundo, ng mga vloggers, mga news agencies international sapagat ang Israel mga kaibigan ay hindi na nakatiis at inatake na ang nuclear facilities ng Iran. Kahapon mga kaibigan, kung inyong naaalala, ating ibinalita na ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump ay nagmando na ang mga Amerikano na nasa Middle East ay kinakailangan ng lumisan sapagat delikado na ang sitwasyon sa Middle East. Marami sa mga lumikas ay mga kaanak. Pero ang iba mga kaibigan ay piniling manatili sa naturang lugar. Marami na pala sa mga embassies ng Amerika ang pinahinto na sa Middle East. Kagaya na lang mga kaibigan ng ilang mga embassies ng Amerika na nasa Iraq, tuluyan ang huminto at pinauwi na ni President Donald Trump dahil alam nito na may mangyayari. Kung baga mga kaibigan, isa itong evacuation plan. Now, kapag pag-uusapan natin ng evacuation, ibig sabihin meron talagang nangyaring hindi maganda. Bakit pa mag-e-evacuate kung wala namang problema? Ngayon, tila nagkatotoo ang sinabi ng mga eksperto na dahil sa desisyon ni President Donald Trump na pauwiin ang maraming mga Amerikano dahil may mangyayari sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, ilang araw mula kahapon o linggo merong mangyayaring isang hindi maganda. At ito na nga mga kaibigan, hindi pa lumipas ang 24 oras, agad na sumalakay ang puwersa ng Israel sa nuclear facilities ng Iran. Dati nang sinabi ng Israel sa pamamagitan ni Benjamin Netanyahu, matagal nang nakahanda ang kanilang mga fighter jets at kanilang air force upang salakayin ang Iran at napigilan ito ni President Donald Trump. Kaya mula noon may sinabi si Benjamin Netanyahu na kapag hindi naging maganda ang resulta ng pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran ay aatake ang Israel kahit hindi alam ng Amerika. Ganon din ang sinabi ni President Donald Trump na kapag hindi ito madala sa magandang pakiusap ay puwersa ng Amerika ang makakaharap ng Iran. Dahil determinado si President Donald Trump na hindi kinakailangang magkaroon ng nuclear weapon ang Iran kahit 1% lamang. At ganun din ang paninindigan ng Israel maging ang maraming mga Arab world. At dahil napuspone ang ika-6 na pag-uusap sana ng Amerika at Iran upang ipahinto na ang kanilang pagsasagawa ng nuclear weapon, ayan na, umatake na ang Israel. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na mga pagsabog na nangyayari sa Iran na inilabas ng puwersa ng Israel. Madilim nang ang Israel ay umatake. Pero makikita sa videong ito mga kaibigan na nagliliwanag ang mga lugar sa Iran sapagkat sa napakatinding sunog na nangyayari. At isa pang napakalaking dagok para sa Iran sapagkat ibinalita ng The Times of Israel na ang commander ng IRGC na si Hossein Salami ay kumpirmadong nasawi sa airstrike ng Israel. Sa mga nagtatanong, hindi raw ba napuruhan
ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei? Ang sagot ay hindi. Sapagat sa ngayon mga kaibigan ay kasalukuyang nakikipagpulong ngayon si Ayatollah Khamenei sa kanyang mga sundalo tungkol sa pangyayaring ito. At dahil dito mga kaibigan ay napagdesisyonan ng gobyerno ng Iran na ang kanilang airspace ay isasara muna. Ibig sabihin walang makakapasok, walang makakalabas. Ang balitang yan mga kaibigan ay kinumpirma mismo ng Tehran State TV. Ngayon, dahil sa mabilis na kumalat ang balitang ito mga kaibigan, nakarating ito sa pandinig ng United States of America at nagsalita agad ito. Sinabi mismo ng gobyerno ng Amerika mga kaibigan na sa naturang pag-atake ng Israel ay wala raw kinalaman ang United States of America. Marami ang mga hindi naniniwala rito. Kayo ba mga kaibigan? Naniniwala ba kayo na walang alam dito ang United States of America? Gayong ang Israel at Amerika ay talagang napakalapit na magkakaibigan. Isa sa mga reasons kung bakit hindi naniniwala ang marami na hindi alam ng United States of America ang pag-atake ng Israel ay ang paghinto ng marami nilang embassies sa Middle East at ang pagpapa-evacuate nito ng mga Amerikano. Hindi nakalipas ang 24 oras mga kaibigan ay nagsagawa ng airstrike ang Israel. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Of course, ayon sa iba, para hindi lalong lumala ang tensyon ay kinakailangang itanggi ito ng United States of America. At ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel mga kaibigan, napakalaki ang damage na natamo ng airstrike ng Israel at siguradong maaapektuhan ang bulsa ng Iran dahil sa pangyayaring ito. Lalong-lalo na mga kaibigan na ang proyektong ito ay bilyong-bilyong dolyar ang kanilang iginugol. Malaki rin ang kawalan nito sa puwersa ng militar ng Iran sapagkat ang Major General Hossein Salami mga kaibigan, siya ang pinaka-powerful mga kaibigan sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Isa rin siya sa mga tinitingala ng mga proxies ng Iran gaya ng Hamas, Hezbollah at ng Houthis. Siya rin ang naatasan ni Ayatollah Khamenei na kontrolin ang kanilang ballistic missiles. Naaalala niyo pa ba mga kaibigan noong buwan ng Oktubre o Nobyembre noong umatake ang Iran sa Israel gamit ang 170 ballistic missiles? Si Salami ang nagmando nito. And of course mga kaibigan, sabas-bas na rin ni Ayatollah Ali Khamenei. At eto pa mga kaibigan, ayon sa IDF, maliban kay Hossein Salami, naniniwala ang Israel na meron pang Chief of Iran's military ang kasamang nasawi. Pinangalanan nito, ang pangalan ay Muhammad Bagheri at iba pang mga senior nuclear scientist ay hindi raw nakaligtas sa airstrike na ito. At eto mga kaibigan, sa pagpapaliwanag ng Israel kung gaano kalaki ang damage sa Iran, noong umatake sila sa Hezbollah sa loob ng 10 araw, kung gaano raw kalaki ang 10 araw na pag-ataking ito sa Hezbollah, mas malaki pa raw ito kaysa ngayon sa 10 minuto lamang na pag-atake nila sa Iran. At dagdag pa ng Israel, ang mga balita ngayon ay mga partial pa lamang na mga naitala sapagat ilang oras pa lamang ang nakakalipas mula nang umatake ang Israel sa Iran. At mga kaibigan, ang iba pang mga detalye sa balitang ito ay isa sa ating mga tututukan sa loob lamang ng ilang oras. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na mga kaibigan, sa Israel, mag-ingat po kayo baka merong gawin ang Iran. Sa Middle East, sa Europe at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.